Chairman, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pa bang pending sa Korte Suprema na kumu-question doon sa BARM election? Meron pong nag-file kasi po noong magkaroon ng mga bagong batas patungkol sa redistricting na tinatawag, meron pa rin po naghain ng petisyon, kine-question yung naging batas na yan na nailabas ng Bangsamoro Parliament. Yun po yung isa at meron din po nagke-question na dalawa pa tungkol sa dalawang issues pa rin naman tungkol sa Bangsamoro. Pero hanggang sa kasalukuyan naman po, hindi po nag-i-issue ang ating Supreme Court ng tinatawag na restraining order o yung pagpapahinto ng kahit na anong preparasyon. So yan po ang kadahilanan kung bakit si COMELEC ay nagtutuloy-tuloy sa ating pong paghahanda. Pero sakali man po, either way, kung pabor o halimbawa pabor doon sa petitioner, kaya naman po na mag-adjust pa ang ang COMELEC ukol dito? Ang date po kasi, Sir Admar, ng yung mismo pinifix na date ng halalan ay wala po talaga kay COMELEC. Yan po ay nasa Kongreso. Kung natatandaan po ng lahat, matapos magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na diniklarang unconstitutional yung huling dalawang batas na ginawa ng Bangsamoro, ang Kongreso po ay gumawa ng batas upang i-fix ang date ng halalan sa Bangsamoro ngayon darating po na September 14. So kung sakasakali pong ano man ang maging resulta, katulad ng inyong nababanggit, sa ating kataas-taasang hukuman, lalo pat halimbawa papabor sa petitioner, mukha pong kakailanganin muli ng isang batas upang ito po ay ma-reset at ma-fix sa susunod na date. Kaya po, yan po yung magiging komplikasyon kung sakasakali lamang. But in the meantime, again, September 14 po ang halalan sa Bangsamoro. Opo. Dito naman po sa special election, magkakaroon na po ba ng special election dyan po sa 4th District? Meron na po bang kautusan? Kailan na ito? Anong mga pangangailangan ng COMELEC para may isakatuparan na ito po, attorney, dyan po sa 4th District ng Cavite? Dahil nga po sa naging desisyon, Sir Admar, ng ating kataas-taasang hukuman sa kaso ng Hagedorn versus the House of Representatives. Ito po yung ginawa at nilabas ng Korte Suprema noong nakaraang taon lamang na ang sinasabi ng Korte Suprema, si COMELEC, ang may final na say kung dapat bang mag-hold ng eleksyon o hindi. Ang ibig sabihin, hindi na po kami kinakailangan maghintay pa ng deklarasyon mula sa mababang kapulungan kung sakali magkaroon ng vacancy sa kanila upang sabihin na may vacancy, at number 2, upang magpatawag ng special election. Si COMELEC daw po ay obligado na magpatawag ng special election nang hindi po maaga ng 60 araw pero hindi po mas matagal ng 70 araw mula na magkaroon ng vacancy. Yan ang kadahilanan kung bakit ang COMELEC nagdesisyon na magkakaroon tayo ng special election sa August 29. Ang 60 days po kasi ay August 2 at ang 90 days ay September 2. So minarapat natin na gawin po ang special election ng August 29 kahit pa si COMELEC ay may kakulangan sa budget. Dahil alam niyo po, hindi naman po ito ina-anticipate ng COMELEC na magkakaroon at wala naman po tayong regular na budget. Para dyan, na ganyang mga more or less po kasi, kakailanganin natin ay 200 million para mag-conduct ng special election sa Dasmariñas, Cavite, dahil meron po itong more or less 437,730 na mga botante. Opo. So kumbaga, wala na yung panahon po, attorney, na pwede lang na mayroong caretaker sa isang distrito po. So obligado na, pag may nabakante ang isang posisyon, obligado na magkaroon agad ng special election. Yan po ang mandato ng Korte Suprema na sinasabi sa atin po sa Commission on Elections. In the meantime, habang wala pa pong special election, maaaring may caretaker na tinatalaga sa mababang kapulungan. Pero once po nagkaroon na ng halalan, siyempre automatically wala na po yung caretaker at yung kung sino yung mahahalal ay siya na po ang magiging kongresista sa naturang distrito. Opo. Magkano po ang kailangan po para po sa special election dyan sa Cavite? More or less po ay 191 million, more or less 200 million ang kailangan po natin. Naku po, ang laki pala nito. Para sa isang posisyon lamang po, attorney, maalala ko rin, meron ding special election dyan pa rin sa Cavite noong ma-appoint si Ombudsman Remulla sa Department of Justice. Tama po ba? Tama po kayo. In fact, natatandaan po ng lahat na noong ma-appoint po siya ay una diniklara ng Kongreso na vacant ng position at number 2, nagpatawag ng special election. Nung si Kalihim Rex Gatchalian po ay natalaga bilang sekretary ng DSWD, dati siyang kongresista ng
Valenzuela, nagdineklara po ng House of Representatives na vacant ang position pero hindi po sila nagpatawag ng special election. Kaya hindi po kami nagpatawag ng special election. Ito pong namatay, yung pong Congressman Salbami ng Palawan. Nagdeklara sila na vacant ang position pero hindi sila nagpatawag ng special election. Nung pong yumao naman po, si Mayor, dating Mayor, ngayon naging Congressman Edward Hagidoin, ay dineklara po nilang vacant pero hindi po nagpatawag ng special election ang mababang kapulungan kung kaya yung pong kaanak ay pumunta sa Korte Suprema at kinwestiyon. Kaya po nagresulta yan doon sa sinasabi kong Hagidoin versus House of Representatives. At yan po ang naging basihan ni COMELEC kung bakit tayo nagpatawag ng special election dyan po sa Antipolo City. Noong yumao naman, yung dating kongresista Acop. At sabi po, obligado si COMELEC na mag-conduct ng special election at kung wala ng budget, dapat hanapan ni COMELEC ng pagkukuhanan ng budget at all cost. Opo, bakit po kaya napakalaki ng budget? Ito po ba'y tumutugma doon sa bilang ng mga botante, registered voters sa 4th District? Opo, alam niyo po kasi nung tayo ay nag-hold ng special election sa Antipolo na may kulang-kulang lamang na 200,000 ang botante, 98 million na po ang amin pong kinailangan nun eh. Ito po ay 437,730. Lone district po ito ng Dasmariñas, Cavite. So halos doble sa pangangailangan na kakailanganin para doon sa special election natin na yan. Siyempre po, napakadami po nila ng mga presinto, napakadaming electoral board members na gagamitin at siyempre po yung mga balota na imprenta, pati na rin mga election paraphernalia. Manual election po ang special election na ito. Okay. Yun sana yung isusunod ko na tanong. So, hindi siya yung automated, yung talagang mano-manong isusulat nila po, attorney. Hindi po ba mas makakatipid kumpara doon sa automated? Wala po kasi tayong, remember po yung mga makina, hindi natin ito binili at yung mga makina po ay nirentahan lamang natin. At one-time gamit lang po yun, one-time rent. Kung bakit ito gagamitin sa Bangsamoro sapagkat nakalagay sa batas na pinromulgate po na naging batas, nakalagay sa Section 3 noon na kung ano ang ginamit natin ng mga kagamitan, sistema, machines, noong May 12, 2025 elections ay siya rin gagamitin para sa Bangsamoro parliamentary election. Pero sa Barangay SK, wala pong ganun eh. Kaya po manual po ang halalan. At saka po sa special election, manual po ang halalan. Parang yung ginawa po natin sa Antipolo, manual po ang ginawa nating halalan doon. Opo. Kaya magkakaroon ng special election dahil po tinanggal na mga kapwa mababatas itong si Congressman Kiko Barzaga. Ang tanong, maaari pa ba siyang tumakbo sa same position sa kanyang distrito sa darating na special election? Pwede po. Pwede po, sapagkat yung pong pagkakatanggal ay hindi perpetual disqualification to hold public office. So, ibig sabihin, hindi po kami otorisado na tanggihan ng kanyang certificate of candidacy sapagkat hindi naman po nagkaroon ng isang krimen na kung saan ang krimen ay may karampatang perpetual disqualification to hold public office. So, makakapag-file pa rin po siya ng kanyang certificate of candidacy. Opo. Doon naman sa kaso, Chairman, si Jade po ulit ito. Doon sa kaso po ni Senator Rodante Marcoleta, anong status po noon? Wala na po siyang kaso sa amin sapagkat na-dismiss na po namin sapagkat wala na pong batas na nagpaparusa sa isang kandidato na hindi nagre-report o na-report yung kanya pong contributor. Dati-dati po, tama po, noong 1985 na Omnibus Election Code, pinaparusahan po yan bilang isang election offense. Subalit noong 1991, nagkaroon ng batas, binago, inamend yung umiiral na batas at sinabi na ang hindi pagre-report ng isang kandidato ng kanyang mga contributors ay hindi na kasong kriminal. Ito po yung na-decriminalize. Kung hindi na po ito kulong, kung hindi administrative fine na lang na maaaring 2,000 hanggang 20,000 piso. Opo. Pero doon sa mga contributors po niya, ongoing ho ba ang investigation po sa kanila? Yes po, sapagkat hindi po kasi nabago yung batas naman noong 1985 na ang mga contributors ay dapat mag-report ng kanilang contribution sa Commission on Elections. Kung hindi, sila po'y mananagot bilang isang election offense. Pero natatandaan po ng lahat na yung pong mga contributors na hindi pa naman po namin napapasagot. At ibig sabihin, hindi pa po namin napapakinggan ang kanilang panig. Kung kaya naman, magandang mapakinggan pa rin. Kaya po kami magko-conduct ng preliminary investigation. At para makita natin kung maayos at maganda ba yung kadahilanan o depensa na kanila pong sasabihin. Madami po nagsasabi
Sir Admar, Sir Jade, na napaka-unfair. Bakit ang politiko ay absuelto? Bakit ang donor ay hindi? Ako po, I will readily agree na para nga, pag tinignan natin, para may unfairness. Kaya lang, siyempre po sa part ni Comelec, wala naman po kaming magagawa kung yun yung batas. Kami po tagapagpatupad lang namang ng batas, talagang kakailanganin mukhang dapat baguhin ang batas upang maiayos lang at hindi po maging unfair yung pong pag-treat ng ating batas sa iba't ibang whether kandidato o sa mismong nagbibigay sa kandidato. Opo, kung sakali man na may nilabag po yung mga campaign donors po ni Senador Marcoleta doon sa campaign finance operations or regulations, Chairman, ano yung possible na magiging kakaharapin po nito at madadawit ho ba ulit si Senator Marcoleta? Sa amin po, election offense lamang yon na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. At siyempre po kahit po halimbawa yun ang aming findings o determination, base po sa puntong yun, hindi po madadamay ang kandidato. Sapagkat yun nga po yung batas ay nagsabi na ang kandidato na hindi nag-report ng kanyang donor o contributor ay hindi na mananagot bilang isang kasong kriminal kung hindi administratibo lamang po. Opo, opo. At dahil sa mga isyong ito o mga kasong ito, may possibility ho bang mga bagong polisiya tayong ipatutupad para mas lalo pang higpitan yung monitoring ng mga campaign donations sa mga susunod na halalan? At least po, alam niyo po, ito yung positive side lamang nitong mga ganitong klaseng kaso. Na maganda po nangyayari ito bago sumapit ang isang napaka-importanting halalan, lalo na po ang 2028 national and local elections. Ang pulisiya po ni Comelec, hindi po kami pwedeng basta magbago kung wala pong pagbabago sa batas. Siyempre kung ano yung batas, diyan po magiging basihan namin sa pagpapatupad ng isang pulisiya. Kung kaya po sana, ito ay pagbubukas isip natin na kahit paano, lalo na po sa ating Kongreso, na baka pwede mapag-isipan na medyo ayusin at itama na yung mga nakita natin na hindi tama o mga mali. At the same time, kahit paano yung mga matatandaan na nating batas, baka pwede pumabago para lamang maging updated naman at maiayos natin sa kung ano ang pangangailangan sa kasalukuyan. Opo, bukod dito kay Senator Marcoleta, alam naman natin na humaharap din sa isyong ganito, si Senator Cheese Escudero, Chairman, siya ho ba'y absuelto na rin sa kaso na ito? Hindi pa rin po sapagkat una po, yung kanyang kaso although na-dismiss po ng Comelec, meron po kasing nag-file na isang kilala na vlogger na yung pong unang kaso kasi, motu proprio ni Comelec. Kumbaga sa kami lang po ang nag-inisyatiba niyan, wala naman pong nag-file o nag-complain na kaso dahil naging napaka-init yung issue, kami po ay nag-motu proprio. Yun po ay na-dismiss doon sa issue ng legality. Subalit may nag-file po ng separate na petition na complaint diyan po sa Law Department ng Comelec. Kaya po kami ay magtutuloy ng tinatawag na preliminary investigation. Inuna po namin yung mismong contractor niya o yung mismong donor, contributor, sapagkat ito po ay hindi pa po namin napapakinggan yung panig naman niya. Ngayon, bakit po hindi muna magtuloy doon naman kay Senator Cheese Escudero? Ito ay sapagkat meron po kasing kaso na na-file sa Korte Suprema. Kinwestiyon yung pagkakadismiss ng Political Finance and Affairs Department ng Comelec sa Korte Suprema. At ito po ay yung kaso yon ay against Senator Cheese and the Comelec Political Finance and Affairs Department. So bilang pagkilala sa jurisdiction ng Supreme Court ay amin po munang sinuspend o dinifer ang preliminary investigation sa kanya, pero inuuna po natin ngayon yung muna ng kanyang contributor donor. Opo, at may timeline ho ba kayo, Attorney, Chairman, pagdating po dito sa kaso ni Senator Cheese Escudero? Alam niyo po, yung timeline po namin sa kanyang kaso, nakadepende sa kung ano ang disposisyon ng Korte Suprema. Kasi po kung ang Korte Suprema po ay nagsabi na tinatanggap nila yung mismong kaso. Ibig sabihin, hindi po dinismiss, hindi po binaliwala at meron pong in-issue na resolution ng Supreme Court sinasabi na pagbibigyan nila
yung kaso. Meaning, hindi binigyan ng due course, pero pag bibigyan nila, tatanggapin nila, idadakit nila yung kaso. So, ibig sabihin, isang indikasyon yan sa amin na mukhang magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya kinakailangan, hintayin po namin. Pero as far as yung donor po ay concerned, wala naman po siya doon sa kaso sa Supreme Court and therefore, pwede po kami magtuloy-tuloy ng investigasyon sa kanya. Bukod po kay Marcoleta at kay Escudero, meron pa bang mga senador, iba pang senador na nakikita po ninyo o humaharap ngayon ng kaso kaugnay nga dito sa campaign donations, Chairman, sa COMELEC? May mga kandidato pong nag-file ng kanilang certificates ng kanilang mga statement of contributions and expenditure, nanalo at natalo, na ongoing po yung aming tinatawag na motu proprio investigation sa kanila, at kasama na rin po yung mga contributors, donors nila. Meron din po mga tumakbo bilang kongresista sa distrito at bilang pong kongresista sa tinatawag na party list naman. Meron din po tayong mga kandidato for governors at mga mayors na kasama rin po sa investigasyon, kasama ang mga contributors at donors po nila. Ngayon pa lang pinag-uusapan na ang 2028 elections. May mga bago ho ba kayong binabalak na bago ipatutupad? Yung pagdating naman po sa internet voting, yan ho ba ay possible na maging alternatibong gagawin po o pinag-iisipan o pinag-aaralan po ng COMELEC na ipatupad sa darating ng 2028 elections? Alam niyo po, bagamat merong kaso sa Korte Suprema questioning the internet voting, ang COMELEC po ay magtutuloy-tuloy pa rin sapagkat alam po namin na ito'y napakaganda na panukala para sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga OFW natin o yung mga nakatira abroad o mga nagtatrabaho abroad. At inaasahan natin na tataas ang bilang ng mga botanteng boboto sa darating na halalan. Ngayon po, meron po kami mga gagawin katulad ng mga nakita na issue. Halimbawa, yung sinasabi ng iba na dapat daw pagkaboto nila, makikita pa rin nila kung ano yung mga binoto nila. Yan po ay sinusolusyon na po natin. Noong una po kasi may apprehension kami na baka gamitin sa issue ng vote buying pagka pwede pa rin maipakita yung naikas na balota. Ngayon po sabi natin, sige, we are willing na to take the risk kasi ang importante naman ay ang botante pa rin ang may control sa kanyang boto. Pwede pa rin po namin maipakita sa kanila yung mismong balota na naikas po nila. Wala naman pong pinagkaiba rin yan sa aming palagay doon sa isang botante na pinadalhan dati natin ng sulat o envelope na naglalaman ng balota at pagkatapos boboto niya at ibabalik yung mismong balota sa embahada na nagpatulad niya sa kanya. So ibig sabihin, pwede rin niya mapicturan, pwede rin niya maipakita sa iba. Pero just the same, nandun po yung risk. Kaya lang, ang importante pa rin ay yung will of the electorate at yung mismong ballot secrecy. Pero malaki pa rin ang possibility, Chairman, since considering na ipatupad nyo na ito sa overseas, yung internet voting, pagdating naman dito sa Pilipinas, possible po, malaki yung possibility na ganun po yung mangyayari, Chairman. Para at least malesen ba yung gastos din doon sa mga makinang gagamitin? Dito po sa Pilipinas, mukhang hindi pa natin maipapatupad yung internet voting na tinatawag. Medyo yung infrastructure natin ay hindi pa ganun pa kaayos. Halimbawa po, yung internet, hindi naman po lahat ay may internet capability, lalo na yung mga island municipalities. Napakadami pa po natin mga lugar na hindi kakayanin na makagamit ng internet. So in the meantime, no choice po tayo kung hindi gamitin pa rin o gumamit tayo ng mga bagong makina. Take note po, yung mga makinang gagamitin natin para sa 2028 elections ay hindi yung mga makinang ginamit natin noong 2025. Ito po ay mga bagong makina base sa bagong terms of reference ng COMELEC na ito po ngayon sa kasalukuyan ay na kinukonsulta natin sa iba't ibang stakeholders. So ibig sabihin, at hindi rin garansya kung na yung mismo nanalo na noong 2025 na bidder na nag-supply sa atin ng machine ay sila rin ang magsusupply ng makina sa darating na halalan. Again, one-time use lang kasi yung makina na ginamit natin noong 2025. Alright. Attorney or Chairman, siguro huling mensahe po rin nyo sa lahat ng ating mga kababayan na kikinig at nanonood po sa mga oras na ito.
Huwag po sana natin babaliwalayan ang barangay and SK elections. Sa maaaring yan ay maliit lamang, barangay lang natin, pero alam niyo po, napaka-importante sa ating buhay. Lahat ng gulo, away, problema sa mismong bahay natin, sa kapitbahay, sa mga kabarangay natin, ay sa barangay po tayo pumupunta. And therefore, dapat maghalal po tayo ng mga tamang tao. Dahil sa kahit paano, pag naghalal tayo ng tamang tao sa barangay, ibig sabihin, handa rin tayo maghalal ng mga tamang tao para sa ating pong nasyon, sa ating bansa para sa darating na 2028 national and local election. Sa kababayan natin sa Bangsamoro, ito na po ang ating hinihintay bilang katapusan ng usapang pangkapayapaan natin. Ang halalan sa Bangsamoro, kung kaya kinakailangan tayong lahat ay may pakialam, tayong lahat ay merong boses sa pamamagitan ng ating mga balota sa pagboto sa darating na September 14.